I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy po ang ating pagbabantay sa Bagyong Helen. Ang mga update kaugnay sa sama ng panahon ihahatid sa atin ng ating resident meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani? Kara, lalo pang lumakas ang Bagyong Helen habang patuloy na nagbabanta sa Hilagang Luzon. Makikita rito sa satellite image ng Weather Central ang sakop na kaulapan na daladala ng bagyo. Sa ngayon ay nakataas na ang signal number 2 sa mga probinsya ng Isabela at Cagayan. Signal number 1 naman sa Quirino, Aurora, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Apayao, Babuyan Group of Islands, Calayan Group of Islands at Batanes Group of Islands. Sa pinakuling taya ng Pag-asa, namataan ng bagyo sa layong 310 kilometers east-southeast ng Tugigaraw, Cagayan. At taglay nito ang lakas ng hangin 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong aabot ng 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa storm track ng Weather Central, inaasahang tatahakin ng bagyo ang direksyon patungo ng southern China, pero ito ay tatawid muna dito sa extreme northern Luzon bukas at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Huwebes. Sa ating rainfall forecast, makikita naman natin yung mga lugar na makakaranas ng pagulan, lalong-lalo na itong merong kulay dilaw at kulay pula. Ang buong Luzon ay makakaranas ng mga pagulan, kasama na ang Metro Manila na kung saan mayroong katamtaman hanggang malakas na pagulan at yung mga lugar na ngayon ay mayroong public storm warning signal. Pinagigiting kasi ng bagyo ang hanging habagat na siyang magdadala man ng pagulan sa ilang lugar sa bansa. Kaya po yung mga residente sa mga lugar na madaling bahain o may peligro ng pagguho, lagi po maging handa at alerto. Inaasahan ding magiging maalo ng karagatan, lalong-lalo na sa mga baybayin ng Luzon. Ito yung western seaboard dahil sa hanging habagat at ito pong eastern seaboard ng Luzon hanggang Visayas, sanhi naman po ng epekto ng bagyong si Helen. Kaya naman pinapayuhan ang ating mga kababayan na iwasan muna ang pagpapalaot at paglalayag sa mga bahagi yan ng karagatan. Silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito po sa buong Luzon, magkakaroon ng malawakang pagulan pero magiging mas madalas po at malawak dito sa kanlurang bahagi. At dito sa Metro Manila, asahan natin ang maulan na panahon ngayong maghapon, mula po yang ngayong umaga hanggang tanghali hanggang mamayang gabi ay asahan natin ang mga pagulan. At sa Visayas, magkakaroon din po ng kalat-kalat na mga pagulan pero may mga bahagi na makakaranas ng mas magandang lagay ng panahon. At sa Mindanao, asahan din po natin ang mga kalat-kalat na mga dagliang pagulan at pagkulog, pagkidlat. Sa mga susunod na araw, mananatili ang mga pagulan dito sa Metro Manila mula Huwebes hanggang Miyerkules hanggang Huwebes, pero pagdating ng Biyernes, asahan na po natin ang unti-unting pagbuti ng panahon, sanhi ng unti-unting paglayo ng bagyong si Helen. Para sa karagdagang detalye, kaugnay sa pinakabagong taya ng panahon, pumunta lang sa GMA News weather page sa www.gmanetwork.com/news/weather. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.